Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, magulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao, nanumbalik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil, hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko. Is JP Abisilla, the millennial writer, your voice online. Isa po akong Cebuano vlogger at isa rin pong Iskonian vlogger. At ngayong gabi, mga minamahal, isa pong kilala at isa po nating masugid na taga-suporta ni Isko Moreno ang makakasama po natin ngayong gabi sa finale ng ating season 1 kung saan syempre isa pa rin pong Iskonian vlogger ang ating pong makakasama. Wala man po siya dito sa Pilipinas, siya rin po ay palagi at napakalakas pa rin yung suporta na kanya pong ibinibigay para po sa nag-iisang Yorme ng bayan na si Isko Moreno. At muli po, bago ang lahat, bago ko ipakilala sa inyo, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong show ngayon nga po sa ating pong season 1. At saka ito, hopefully ay maging mas maganda, maging mas maayos po yung ating season 2. Siguro mga January na yan mangyayari. At ito, ipapakilala na po natin ang nag-iisang Dodoyte. Ayan. Ayan, kapatid, kumusta? Ay, kumusta bro? Maraming salamat bro. Dahil isa po itong karangalan sa akin na na-interview ng isang James Abisilla ha. Dahil alam niyo naman mga coach magas, ito si Sir James ay grabe. Isa rin po itong solido na taga-suporta ni Yorme Isko Moreno at napakasipag po nitong batang ito. No? So maraming salamat po sa iyo, Sir ha? Ayan. Ayan, pakilala muna natin kasi alam ko marami nang nakakakilala sa iyo pero sa platform ko baka may mga iba pa dito na hindi nakakakilala. So, pakilala natin, sino ba si Dodoyte? Well, ako nga pala ay isang vlogger, no? OFW vlogger na andito po sa bansang Middle East na mula pa 2019 talaga ay andyan po tayo na lagi pong sumusuporta, nagdi-depend sa mga kritisismo ni Yorme Isko Moreno. Kaya po pinagtatanggol natin yan dahil nakikita ko po sa aking sarili na grabe, kakaiba po ang ating Yorme Isko Moreno talaga. 1 in a million talaga siya na tao dito po sa lupa, no? Mga Kuis Magayas. Ayun. Yun po si Dodoyte at mga minamahal, kung hindi pa po kayo subscribe sa kanya, bisitahin nyo lang po yung kanya pong channel. Ayan po yung pangalan niya, Dodoyte. At grabe ito. Mapapanood nyo po yung kanya pong mga live at sa mga video. Marami po kayong mapupulot, marami kayong matututunan sa kanya. At muli, ngayong gabi, sasagutin niya ang iba po nating mga katanungan, kagaya po ng mga tanong na ginagawa po natin sa mga naging bisita din po natin, sa mga nakaraan din po nating episode dito nga po sa The JP Abisilla Show. At yan, magsisimula na nga po tayo. Ayan, ang unang tanong natin para kay Dodoyte. Ano ang mga katangian ng pamumuno ni Isko Moreno ang pinakahinangaan mo? Pero sa katangian lang ni Yorme Isko Moreno, no, napakarami talaga na katangian
na makikita po natin. Ayan, kay Yorme Isko Moreno, isa na po dito yung napakasipag niya sa pagtatrabaho. Ayan, dahil makikita naman po talaga natin na sa loob lamang ng mga ilang mga panahon na napaganda niya muli ang City of Maynila. At mula noon, 2019, doon ko po mas lalong nakilala ang ating butihing Yorme Isko Moreno dahil kakaiba po siya sa lahat ng mga mayors. In my own experience lang po yan at nakikita ko po na talagang kung ano po yung mga plataforma ni Yorme Isko Moreno ay talagang tinutupad po niya. So yun yung maganda, di ba? Kasi yung mga iba kasi ang tatamis ng mga pangako, di ba? Yes, Puro tama ka. pangako lang. Pero itong si Yorme, talagang hindi lang siya puro salita. Actually, yung iba nga nagawa na niya bago pa niya sabihin. Okay? At Yes. saka makikita mo talaga yung resulta, makikita mo talaga mayroong performance. Kumbaga, may katuparan yung kanya mga pangako. Ayan. So, salamat. Yes, bro. Salamat, Dudoite, sa nasabi mo yan. Sa ayon, bago tayo magpatalastas bago yung patalastas po nating una, ito po yung ating pong pangalawang tanong. Magbigay ng isa o dalawang pagkakataon kung saan ang pamumuno ni Isko Moreno ay naging inspirasyon para sa'yo. Alam ko naman, ang daming mga bagay na nagawa ni Isko Moreno na naging inspirasyon ng marami, hindi lang ng mga kapwa nating vlogger, maging ng mga ibang politiko rin. At saka syempre, mga mamilenyo. Okay, kay Dudoite, ano yung mga bagay na naging inspirasyon sa'yo para suportahan si Isko Moreno? Well, magbigay lang siguro ako ng dalawa na napaka-significant effects talaga ito na talagang natatamasa po ito ng mga batang Manileño. Well, sa panahon ni Yorme Isko Moreno, yung kalinisan talaga na within 48 hours na matagal na po yung problema dyan sa City of Maynila na ilang dekada na, di ba? Kung nakikita mo, Sir James, no? So, within 48 hours, napalinis po niya ito. Biruin mo yon. Sa napakarami na pong nagpalipalitan, dumaan ng mga mayors dyan, pero only Yorme Isko Moreno lang yung nagpapasigla, yung kalinisan. At pangalawa nito, Sir James, no, is yung bihira lang po ng isang mayor na makapagpatayo ng kundo, ospital at paaralan sa isang termino lamang. Biruin mo yun. Na kung titignan mo talaga at isipin mo, mukhang imposible. So diyan mo makikita na walang imposible kay Yorme Isko Moreno talaga. So diyan mo makikita ang isang leader na napaka-galing talaga yung mindset niya, yung pananaw niya sa kanyang constituent, hindi lang pang sariling interest but cause interest po ng taong bayan. Yan. Ayun. So, kagaya ng sinabi nga ni Dudoite, mga kaibigan, no, walang imposible. At ang maganda kay Isko Moreno kasi, nangarap siya, di ba? Nangarap siya, pinangarap niya yung mga bagay nito. Tapos, nagpapalitan na yung mga bagay na ito ay pwede pala talagang abutin. At nakikita nga natin ang resulta na pwede pala talaga ang isang pangarap ay may sa katuparan. At naipakita ito ni Isko Moreno. Sa ayon nga yung sabi ni Dudoite na hindi siya imposible. Posible siyang mangyari. At yan, bago natin ipagpatuloy, panoorin lang po natin dito sandali. Watch this. Ako ay batang Maynila, anak ng tundo, namula sa maingay at kakaibang mundo. Ganyan din ang lodi ko at ang lodi ng lahat. May tapang, may prinsipyo at merong dignidad. Ang lodi ko naman sa lansangan lumaki, natutong mga lakal, nag-aaral sa gabi. Nagtitinda ng dyaryo, padyak ng pedicab, madiskarte, matalino at may abilidad. Matatag ang lodi ko, malakas ang resistensya, sipag niya'y nakakahawa ng enerhiya. Parang tatay niya makisig na estibador,
senador, mas aasenso ang bayan pagbata ang mayor. Naging vice mayor ng 3 termino. Yan ang lodi ko, subok na sa serbisyo. Nag-aalay ng trabaho, mapa white na blue collar. Nagpapaaral, marami siyang iskola. Kami parehas na mahirap at parehas na sumikap. Parehas din lumaban sa minimiting pangarap. Pangarap para sa lahat ng mga kababayan. Parehas na lumilingo sa pinanggalingan. Kaya pagpatuloy po natin yung kantang yun mamaya. At yan, pagpatuloy po natin yung ating pong mga tanong. Nasa pangatlong tanong na po tayo. Ayan, sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa bansa ngayon, paano mo binibigyang kahulugan ang slogan na Pilipinas, God First? Ayan. Balikan natin yung tanong. Sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa bansa ngayon, paano mo bibigyang kahulugan ang slogan na Pilipinas, God First? Well, nako kung talagang isipin mo talaga yung salitang God first, bro, kung talagang naunawaan po talaga ang lahat at naniniwala po sa Panginoon, siguro tayo ngayon ay napaka-peaceful po na country o napaka-peaceful po ang ating buong mundo. Well, yung God first na slogan ni Yorme Isko Moreno ay malaking impact po yan. Ayan, kung sinasapuso natin at inuunawa lagi natin ang Diyos, inuuna po natin ang Diyos sa ating buhay o sarili. Alam mo, James, ang problema sa tao ngayon, dahil yung kasakiman po talaga, no? Isang-isa po talaga yan yung kasakiman po sa kapangyarihan, ayan, naakala po talaga natin o kahit kanino man na ang lahat ng mga material na kagamitan o yung mga luho dito sa sanlibutan ay hindi po natin yan madadala sa langit. Tama po ba? Talagang hindi po. Kung talagang may paniniwala ka sa Diyos talaga, well, siguro ang lahat ng tao dito ay wala pong mga away-away na mangyari, but cause ay magkakaunawaan po tayong lahat. Kung sa Isko lang sana, well, pwede ba ano to? Yung nakaraang mga kung si Yorme Isko lang talaga ang nanalo no sa nakaraang election no. Siguro I think mga kuys talagang mapayapa po siguro ang bansa natin dahil si Yorme Isko Moreno naman ay subok na po talaga yan in terms of public servant. At nakikita po yatin yan dyan sa City of Maynila, mga kuis, mga guys. So, kailangan po talaga natin na lagi pong una sa lahat ng mga bagay o mga plano natin sa buhay, lagi pong una ang Panginoon. Kaya po yan po yung slogan ni Yorme Isko Moreno. At kita mo naman ngayon na talagang natatamasa ang lahat ng mga dreams ni Yorme Isko Moreno dahil una niya palagi yung Panginoon. Di ba? Tama. So, yun. Ayun. So, para sa akin, napakaganda talaga yung hangarin o kumbaga pangarapin pa rin natin na magkaroon talaga ng, anong tawag nito, yung pagkakaisa sa kabila na marami tayong pagkakaiba. Diba? Yes. Pwede naman tayong maging, kumbaga, magkasundo sa mga bagay na kumbaga pwede natin pagkasunduan para sa ikabubuti ng bawat isa at lalong-lalo na ng bayan natin. At saka yung isa sa napakagandang bigyan ng pansin ay yung kilalanin natin na mayroong mas mataas sa mga politiko na ating sinusuportahan. Yes. Yan po ay ang Diyos. At napakaganda na mayroong isang Isko Moreno na sa kabila ng kanyang kasikatan ay kinikilala niya mayroon pa rin mas mataas sa kanya. Kaya nga sinabi niya, Pilipinas, God First. God First. Ayan. So, salamat Dudoyte. Okay. Pagpatuloy natin. Ito, pang-apat na tanong para sa ating pong Iskonian vlogger sa Middle East na si Dudoyte. Tanong po natin, sa tingin mo ba tama lang na tumakbo si Isko Moreno bilang mayor kesa manatili sa kanyang pagiging artista
o kaya naman ay tumakbo na lang sana siya bilang senador. Kasi maraming nagsasabi sana nanatili na lang siya sa pag-aartista o kaya dapat tumakbo na lang siya sa senador. Anong masasabi mo? Okay lang ba na tumakbo siya as a mayor ulit? Well, sa akin naman, Sir James, no, sa nakikita po kasi natin ngayon diyan, especially po sa sitwasyon po ngayon sa Maynila, so talagang dahil marami naman po talagang nananawagan na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. So dapat lang talaga o definitely na bumalik na si Yorme Isko Moreno bilang isang mayor diyan sa City of Maynila, ha. Dahil alam mo naman, Sir James, no, na sa panahon ni Yorme Isko Moreno, yung especially yung kadugyutan diyan sa City of Maynila, no, na grabe pong ginawang sakripisyo ni Yorme Isko Moreno para lang mawala yung pangalang Idi at Pati diyan sa City of Maynila. So talagang for me talagang kung papipiliin ako sa artista o sa Senado o sa Maynila, well, dapat po talaga na sa Maynila po muna si Yorme Isko Moreno para yung mga nasimula niya yung sa kapanahonan niya, maipagpatuloy niya muli ngayon dahil obviously naman po talaga na ay marami pong nabago sa kanyang mga nasimula noon na hindi na po naipagpatuloy ni ate sa mga kasalukuyang administration ngayon. Kaya nga po, umiiyak po, especially yung mga lula't lulo natin dyan. Yung mga residente o mga constituent dyan sa City of Maynila, dahil yung si Idi at Pati nagbalikan, yung mga kadugyutan, unti-unti na po talagang bumabalik yan. At hindi lang po tayo nakakapansin yan. Pati yung mga reporter ng mga live streaming media like Manong Ted Filon, ay nakikita po talaga nila at nararamdaman po nila iyan. So for me, dapat dyan muna si Yorme Isko Moreno dahil talagang mahal na mahal ni Yorme Isko Moreno yung mga batang Manileño at mahal din ng mga batang Manileño si Yorme Isko Moreno. Ayun. At naniniwala din ako doon, no? Naniniwala din ako na magandang ipagpatuloy ni Isko Moreno yung kanya pong nasimulan. Yes. Kasi akala kasi natin ay Yeah. ipagpapatuloy Yes, ng kanyang kahalili ng si Mayora nga. Kaya lang hindi pala niya kayang gawin. At saka 10 taon kasi yung pangarap ni Isko Moreno para sa Maynila. Kaya lang hindi naipagpatuloy kahit man lang sa nakaraang 2 taon ni Mayora. Kaya napakaganda rin para sa akin na maipagpatuloy niya yun at makita natin yung kabuuan ng kanyang pangarap na kanya nang nasimulan. May sasabihin ka? Yes, dagdag lang po ito, no. Kasi ang buong akala naman talaga kasi ni Yorme Isko Moreno na maipagpatuloy yung nasimulan. Kasi nga kampante na po siya kahit na citizen, isko lang siya. Kahit na hindi siya nananalo sa presidential election, basta siguro nakikita niya na naipagpatuloy at maligaya ang mga batang Manileño sa feeling ni ate, ay siguro walang Yorme Isko na babalik at walang taong bayan na sisigaw, bumalik ka na Yorme Isko Moreno. Tama. O, di ba? Ayun. Ang galing. Sige, pagpatuloy natin. Okay, yun nga po pala, kung mayroon po kayong mga chat, pag-usapan na lang po natin yan. Mamaya, kung mababasa po natin yan pagdating po ng ating pong premiere sa Sunday. Yan. Okay. Panglima na question po natin, bakit mahalaga ang pagiging open-minded o bukas ang isipan sa tuwing pinag-usapan ng mga isyong pampolitika? Ulitin natin. Bakit mahalaga ang pagiging open-minded o bukas ang isipan sa tuwing pinag-usapan ang mga isyong pampolitika? Okay. So sa akin, bro, bilang isang Filipino citizen din at tayo po ay may ambag sa ating bayan dahil nababayad din po tayo ng mga taxes.
So dapat lang talaga na open-minded tayo pagdating sa usapin ng politika dahil diyan nakasalalay ang kinabukasan ng bawat Filipino. Dahil apektado ang ating ekonomiya diyan, okay? Dapat magiging bibigilant po tayo, mapagmatsyag po tayo sa ikot o panukala ng mambabatas o ating pamalaan. Baka yung mga pinagagawa nila pang sariling interes lamang at hindi interes ng taong bayan. So dahil at the end of the day, tayo din naman po magsasuffer niyan. Hindi lang po tayo, yung mga anak natin, yung mga lolo't lola natin, apektado po sa mga kung mali man ang kanilang ginagawa. Kung tama naman pong ginagawa nila, well, ang makabenepisyo niyan, tayo, balik din sa atin yan. So, dapat talaga, hindi lang po tayo magiging tahimik. So, kailangan po nating be vigilant, makibalita sa lahat-lahat ng impormasyon tungkol po sa ating pamalaan. No? Dahil, gaya ng sinasabi ko kanina, na pag nagkamali yung mga leader natin sa ating bansa, tayo rin ang maaapektuhan dyan. So, dyan po, papasok yung open-minded po sa bawat isa natin. Well, hindi ko naman sinasabi na lahat po talaga tayo, 100% na open-minded po tayo pagdating sa politika, dahil mayroon namang iba, nagmarka kung sa Bisaya pa, marka bahala na lang sila. So mayroon ding tao na kagaya natin, kagaya nyo, na talagang hindi po, talagang kung gagawa kayo ng mga hindi kabutihan dyan, na nagdudulot ng masama sa taong bayan o nagdudulot ng pagbagsak ng ating ekonomiya, ay hindi po tayo pwedeng mananahimik lang dyan. O di ba? Kasi once na mananahimik ka dyan, pag mali ang ginagawa ng politiko, ng isang leader, aabusahan ka lang, basta lang po sila ay kumita, maghakot ng pira sa kaban ng bayan na hindi natin alam na tayo ang affected. O, di ba? Balik kasi sa atin yan eh. O, yung pagtaas ng mga yung mga bilihin natin. O, isa na yan. Ikukulangin na po yung sahod natin. Yung sahod natin, kakarampot lamang, pero yung mga bilihin ay napakamahal. Dahil nga, mali yung leader na napili natin o yung pinagagawa nila. So, dapat talaga makialam tayo at isa pa, magiging open-minded po tayo sa lahat ng mga bagay-bagay na dapat naman po talaga. Ayun. So, isa sa gusto kong idagdag lang yung aking pong ina-advokasya na critical thinking. Okay, kasi kapag critical thinker ka, magiging bukas ka eh. Magiging bukas ka sa opinion ng mga tao. Hindi lang yung opinion ng mga tao na kagaya mo o kaparehas mo ng paniniwala o paninindigan, kundi maging yung mga opinion o yung mga nasasabi o mga komento ng mga tao na hindi mo rin kaparehas. Kasi kapag open-minded ka, ibig sabihin kasi critical thinker ka, nag-iisip ka. Hindi ka basta-basta nagagalit, hindi ka basta-basta kumbaga nagre-react laban dun sa tao na hindi mo sinasang-ayunan. Kasi nga, yun nga, critical thinker ka. Alam mo kung anong tama, anong mali, bakit ka sasang-ayon, bakit hindi. Okay? At alam mo kung saan ka tatayo. Maganda ito, maganda kasi kapag alam mo talaga kung ano yung pinaniniwalaan mo, ano yung pinaninindigan mo, para kahit anong sabihin ng tao sa'yo, sang-ayon ka man o hindi, tatanggapin mo. Yun yung pagiging open-minded. Ayan, so salamat ulit, Dudoyte. At bago natin pagpatuloy muna natin yung ating pong kanta kanina. Magbabalik po tayo sandali lang. May parehas na mahirap at parehas nagsumikap, parehas kung lumaban sa minimiting pangarap. Pangarap para sa lahat ng mga kababayan, parehas na lumilingon sa pinanggalingan.
Lodi ko, sobrang gwapo na artista pa. Di puro forma, ang lakas pa ng karisma niya. Lodi ko di lang artista, swabe pa magsalita. Pero di puro dada, mas marami ang gawa. Hindi siya bida-bida, di siya nagmamagaling. Di mairap kausap, di rin nagmamalali. Di rin tulad ng iba, pwede mo siyang sandalan. Di siya matutumba kahit marami siyang alam. Lodi ko, batang Maynila, asin bata talaga. Pero bago ang sarili, tao ang mahalaga. Lodi ko mapagbigay, laging nagpaparaya. Pero di niya ibibigay pag Maynila ang nakataya. Sa serbisyo niya nilalaan kanyang abilidad. Di siya gumagawa ng kwento para sa publisidad. Pag umaksyon agad-agad sa pagtulong, sagad-sagad pangarap para sa lahat at nasa puso niya si God. Teka lang. Sino ba yung idol mo? Si Isko Moreno. Si Isko Moreno? Pareho lang pala tayo. Si Isko Moreno din ang idol ko. Ayun, si Isko Moreno din yung idol. Magkaparehas lang pala sila. Ayan, so Smaglas. patuloy natin. Oo. Mga talagang masugid din yun na supporter ni Isko Moreno. Ang daming kanta mga nagawa ng Yung dami ng mga jingle na ginagawa na nung presidential election din. At saka yung mayoral pa lang actually. Oo. Okay, pagpatuloy natin. Yan, paano mo hinaharap ang mga kritiko, basher o troll na hindi sumasang-ayon sa mga pananaw mo tungkol kay Yorme Isko Moreno? Yan, napakahalaga nito lalong-lalo na yung pag malaki-laki na yung platform mo. Ito si Dudote, malaki na yung platform niya, mas malaki yung platform niya sa atin dito sa YouTube. Ayan, gusto natin pakinggan. Anong masasabi mo dito, kapatid? Okay, pero bago lahat nga pala, no, lahat ng mga followers ko, subscribers sa Facebook page man o sa YouTube, pag-isuporta po itong GP Abisila na ay napakagaling po talaga ito na vlogger. Pag-isuporta po nito, pag-ibisita po sa lahat po natin mga, lalo na po sa lahat ng mga Iskonians dyan. Ayan. Well, alam mo, Sir James, no, talagang hindi naman sa talagang literal na pumapatol talaga ako sa mga kritiko ko, no, o mga bashers, no, but sumasagot po ako, well, sometimes mostly in the good way, basta hindi lang po masyadong below the belt na po yung pinagsasabi nila. Kasi talagang yung mga ayan, pag hindi, once na pinabayaan mo lang yung mga kritiko, especially po yung mga kritiko ni Yorme Isko Moreno, no? Di alam naman po natin na yung mga kritiko ni Yorme Isko Moreno na wala po ibang mga bukang bibig niyan. Kita naman po natin sa YouTube na mga vloggers din sa kabila na panay issue pukol nila kay Yorme Isko Moreno is about sa boy binta, ayan, boy utang, ayan, yung boy binta sa Divisoria. At kahit noon pang kasagsaga ng kampe ng presidential election ni Yorme Isko Moreno, na grabe yung pagpaliwanag natin yan sa taong bayan, bakit yan ibininta? Dahil alam naman po natin na hindi kumikita yung pamalaang Maynila dyan dahil ang kumikita niyan, CD at pati lamang. At mismong si Ate Mayora ang nagpapaliwanag noon sa taong bayan. So, well, talagang sinasagot ko po yan, Sir James, no, dahil para naman po, pag maniniwala yung ibang tao, mostly ng karamihan sa kanila, na mali pala yung mga sinasabi na mga misleading na mga content nila. So, kailangan mo yang ituwid para yung tao maka-decide kung ano talaga ang totoong nangyayari. So, dyan po tayo papasok, magpapaliwanag po tayo, i-depend po natin si Yorme Isko Moreno na mali iyang pinapalabas nila. Dahil ito po ang tama, dahil nakikita po namin, nararamdaman po namin, nauunawaan po namin. Kaya, dapat talaga, Sir James, no? Well, alam naman po natin, especially sa SOCMED, sa social media, yung mga tao, kung ano lang po yung nakikita nila doon, vast na agad yon pagdating kay Yorme Isko Moreno. Pero hindi po nila sini-check yung background ni Yorme Isko Moreno. Hindi po sila nag-do research. So, dyan po tayo talaga panay po pagpaliwanag dahil alam naman po natin na lahat ng mga programa o ginagawa ni Yorme Isko Moreno, transparent yan at nakikita po yan ng taong bayan. Hindi naman po lahat talaga, especially sa mga probinsya na
especially din sa mga live streaming media na lagi po nilang pinapabida o pinapalabas, yung mga manok lang nila. Kagaya ni Yorme Isko Moreno na medyo alanganin talaga sa live streaming media sa panahon ng presidential election. Well, dahil malakas ang sukme, doon po natin yan pinapaliwanag kung bakit yung mga divisoria na yan, yung mga utang-utang na iyan, na wala pong napupunta sa bulsa ni Yorme Isko Moreno, batkos doon po sa kapakanan ng mga batang Manileño ang lahat-lahat ng mga programa na iyan. So dyan po ako talaga, hindi ko naman ini-ignore yung lahat ng mga bashers ko, mga kritiko ni Yorme Isko Moreno, batkos pinapaliwanag ko. Well, alam mo naman sila mga Sir James, no? Especially mga vloggers, no? Alam po nila yan. Iniidolo po nila si Yorme Isko Moreno kasi pag ang tao o vlogger, once na natakpan, nabusalan yung bunganga o mata ng pira, hindi na po yan makapagsasabi ng buong katotohanan. Dahil nga, pinagalaw na ang pira paano sila kikita? Diba? So, ganun po. Sumasagot po talaga ako. In the good way naman po, nagpapaliwanag naman po ako sa mga kritiko o bashers ko. Yun po. Ayun, salamat. At actually, kanyan related yan sa mga napag-usapan natin kanina pa. Yung pagiging open-minded, yung pagiging critical thinker. Kasi kapag open-minded ka, kagaya nga ng sinabi ko, kapag open-minded ka, ibig sabihin critical thinker ka. Saka kapag critical thinker ka, makikinig ka rin dun sa mga tao na hindi sumasang-ayon sa tama. May pagkakataon, actually maraming pagkakataon na sinasagot ko ang mga basher, ang mga troll. Okay? Kasi ang problema kasi kapag hindi natin sila sinagot, ang problema kapag hindi natin pinansin. Okay? May mga tao na makakabasa. Maniniwala. At mapapaniwala sila. May mga tao na kumbaga magkakaroon sila ng pagkakataon na makita, marinig, mabasa yung komento o sinabi nung troll na yon o yung basher na yon, ma-i-impluwensyahan sila. Kaya mahalaga para sa atin na sagutin din. Kaya nga sinasabi ko, kahit nga tayo, Isko Moreno talaga tayo, kinikilala din natin yung mga kalaban niya, kagaya nga ni Sam Versosa, ni Madam Hani Lacuna, para malaman din natin kung ano yung iniisip ng mga hindi sumasang-ayon kay Isko Moreno. Ano yung sinasabi nila? O kagaya nito, ano ba yung sinasabi nila na boy benta, boy utang? Okay? Iniintindi natin itong mga bagay na to para mabigyan din natin ng karampatang kasagutan ang mga ibinabato laban kay Isko Moreno na ibinabato gamit ng mga troll o ng mga basher. Okay? At saka yun nga, isa rin yun sa ating advokasya ngayon, yung cancel the troll at saka starve the troll. At pinapalakas ko po yung advocasyang yan ngayon dahil gusto nga natin na kahit papaano ay malinis ang social media. Kasi para sa akin, itong mga troll na to ang nagkakalat. Sila ang nagkakalat ng fake news, sila yung nagpapalakas ng mga away sa social media kasi sila yung nagpapaaway sa mga tao At sila talaga yung nagiging source ng mali-maling mga information at saka yun nga mga disinformation, misinformation at saka syempre mga kasinungalingan o laban kay Isko Moreno at kahit kanino pa. At saka ang mga iba dito mga bully, grabe man lait. At saka kaya nga sabi ko, ito yung isa sa dahilan kaya gusto kong talagang ilaban itong sinasabi ko nga na cancel the troll at saka starve the troll. Okay, kasama natin dyan syempre si Dudoite na sumasagot din sa mga binabato ng mga kalaban. Ayan. Pagpatuloy po natin, pang-pito, bakit sa tingin mo mahalaga ang pagsuporta sa pamumuno ni Isko? Kahit hindi ka taga Maynila. Ito, napakahalaga nito kasi may mga iba, akalain mo kahit Iskonian vlogger, may mga Iskonian vlogger na sasabihin tayo kasi ako hindi ako taga Maynila taga Cebu ako.
taga Cebu. Okay, pero sumusuporta ako kay Isko Moreno. Itong si Duterte nasa Middle East. At saka pag umuwi na ng Pilipinas, hindi rin siya sa Maynila umuwi. Kaya nga, sinasabi ng iba, bakit daw tayo nakikialam sa Maynila? Eh, hindi naman daw tayo taga Maynila. Okay, ano masasabi mo dito, kapatid? Well, for me naman, Sir James, no, kahit naman hindi po tayo taga Maynila, as long as nakikita po natin yung isang leader kung paano po siya mamumuno sa kanyang bayan na hindi mo naman, well, hindi ko naman sinasabi in general, sa amin lang bayan, na hindi ko nakikita na parehas gumawa o magtrabaho kay Yorme Isko Moreno as a mayor. Well, talagang mapahanga po tayo dyan sa kay Yorme Isko Moreno, no? Dahil yung susuporta po natin sa isang tao, nagdidepende naman po kasi iyan sa kanyang mga ginagawa o nagawa sa kanyang bayan, no? Alam nga naman po, susuportahan natin yung kababayan nga natin, kung mali naman po ang mga ginagawa niya sa kanyang constituent. So talagang pipili po tayo ng taong susuportahan na dapat tularan ng ibang mga mayor o kahit anong mga tungkulin o kahit anong klaseng o public servant na iyan para tularan po, gaya po ng ginagawa ni Yorme Isko Moreno dyan, kahit naman po hindi lang naman tayo humahanga dyan, pati po halos po ng buong mga Pilipino sa Pilipinas, makikita po natin yan sa ating mga comment section na nagsasabi po sila, hindi po ako taga Maynila, pero mas masarap, no? Kita mo, mas masarap daw tumira sa City of Manila pag si Yorme Isko Moreno ang isang leader o ama ng kanyang bayan. So diyan mo makikita dahil hindi lang po isang tao o dalawang tao ang nagsasabi, but mostly na napahanga o mga OFW, hindi naman halos lahat yan taga Maynila. Pero bakit? O sa panahon ni Yorme Isko Moreno sa pag-upo niya nangailangan ng tulong, o si Yorme Isko Moreno, kita mo maraming mga OFW na nagbibigay o nag-donation diyan sa City of Manila dahil nakikita nila na hindi masasayang yung kanilang pera dahil alam nila na hindi kurakot yung isang leader at alam nila kung saan mapunta yung kanyang kahit malaki o maliit na halaga ng kanilang pera, mapupunta sa magandang kaparaanan ni Yorme Isko Moreno. Dahil alam naman po natin sa panahon ng pandemic, especially yung mga gamot po sa mga na infection sa COVID-19 na yung mga mamahaling gamot na only Manila City lang ang nakabili noon. Tapos ang nakabenepisyo noon, hindi lang mga batang Manileño. Nanawagan pa nga si Yorme Isko Moreno na kung nangangailangan kayo ng mga gamot na talagang yung mga critical na talaga ng mga patient, alam naman po natin, pahirapan nyo pong gamot na iyon dahil napakamahal po iyon. Kita mo, pati na hindi taga Manila, ay nakabenepisyo sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno. Ay talagang mapapahanga ka talaga sa galing ng isang Yorme Isko Moreno kung paano po mabalanse ang lahat ng mga bagay-bagay, ma-ekonomiya, makriminalidad. Kita mo, ganun po. Sa maliit na kapanahunan lang, isang termino, 3 taon, yun na agad ang nagawa niya sa City of Maynila na hindi mo makikita naman siguro yan sa ganun kaiksi ng panahong paninerbisyo ng isang leader na gaya ng ginagawa ni Yorme Isko Moreno. So talagang mapapabilib po ako, hindi lang po ako, ikaw o yung ibang tao, mga OFW kahit dyan sa Pilipinas. So talagang makakasuporta ka talaga dahil wala naman pong kaso si Yorme Isko Moreno pagdating sa mga katiwalian, pangurakot, pangulimbat sa kaban ng bayan. Wala kasi nga transparent po ang ating buting Yorme Isko Moreno. Makikita mo sa panahon niya kung umuutang ng pera, kung saan gagastusin yung pera na iyan, transparent makikita mo talaga. Kaya nga ngayon, wala pong kasi nga politika ngayon,
malapit na ang eleksyon. Kita mo yung mga sa kabila o yung panay pukol na lang nila, yung buy utang, yung buy binta, kasi wala na silang maibang maipukol kasi transparent lahat eh. Makikita mo lahat ang mga ginagawa ni Yorme Isko eh. So wala lang sila ibang ipupukol, kundi yun lang, buy binta, ayan, buy utang. So yun. Okay. Yan, salamat. At idadagdag ko lang, maganda rin para sa mga Manilenyo na makita nila na mayroong isang Duterte na nasa Middle East, may isang Yes. JP Abisilla na nasa Cebu, at Cebu. kung sino pa man ng mga supporter na wala sa Maynila, okay, na sumusuporta kay Isko Moreno. Kasi isa ito sa patunay na itong si Isko Moreno malawak ang kanyang impluwensya. At Yes. paulit-ulit nating sinasabi, mahalaga sa bawat Pilipino ang Maynila dahil ang Maynila ang kapitulyo ng Pilipinas. Maynila ang kabesera ng Pilipinas. Maynila ang mukha ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya mahalaga para sa atin kung sino ang nakaupo sa Maynila kasi hindi lang Maynila ang naapektuhan kapag hindi maganda ang pamamahala sa Maynila. Buong bansa maaapektuhan. At para sa inyong kaalaman, maging sa mga Iskonian vlogger na hindi sumasang-ayon sa amin na sumuporta kahit hindi kami taga Maynila, si Isko Moreno nanonood din po sa amin. Alam niyo ba yan? Nanonood po si Isko Moreno at alam niya po ang The JP Abisilla Show. Nanonood po siya. Kaya para po sa inyo pong kaalaman, napakagandang malaman ng mga Manilenyo na kahit sa ang dako ng bansa at kahit sa abroad pa, may nakasuporta kay Isko Moreno. Yan. Dagdag ko lang to Sir James hindi lang dito sa Middle East pati nga sa Amerika marami pong mga vloggers kagaya po ni Ma'am Elsie na mula pa yan noon hanggang ngayon gumagawa na po talaga yan ang YouTube channel para mas madagdagan yung suporta niya to Yorme Isko Moreno. So nagkalat po talaga yung supporters ni Yorme Isko Moreno dahil makikita po naman, obvious po kung paano po pinaganda ni Yorme Isko Moreno ang City of Maynila. Ayun. Salamat kapatid. At speaking of mga OFW, yan, pag-usapan natin. Bilang isang OFW, paano mo maipapahayag ang mga prinsipyo at pagpapahalagang dala ni Isko Moreno sa mga Pilipino sa ibang bansa? Ulitin natin, bilang isang OFW, paano mo maipapahayag ang mga prinsipyo at pagpapahalagang dala ni Isko Moreno sa mga Pilipino sa ibang bansa? Well, Sir James, for me, as a OFW dito sa Middle East, is yung lagi pong pag-sharing, pag-spread ng mga magandang nagawa ni Yorme Isko Moreno sa Maynila, napaka-significant, especially yung mga napaka-significant effects na nagawa niya dyan sa City of Maynila o sa lahat ng mga programa nito sa mga Manilenyo. And this is not for OFW lamang, but cause dapat yung mga taong nasa Pilipinas din, na alam nila ang mga magandang nagawa ni Yorme Isko Moreno dyan sa City of Maynila na kapakipakinabang sa sambayan ng Pilipino o sa mga Manilenyo dahil tayong mga Filipino ay magkakaisa para isakaling pagdating ng panahon ay, well, alam mo naman, kung talagang destiny na ni Yorme Isko Moreno sa higher rank na naman. O, di ba? Sa higher rank na naman, so talagang ipapaliwanag po natin sa taong bayan dahil hindi naman po lahat ng mga Filipino ay kilala po si Yorme Isko Moreno, but sa ating kaunting kaparaanan sa pag-share sa Facebook o sa YouTube channel, so makikita po nila, ito pala si Yorme Isko Moreno. Ngayon lang namin to alam. So isa na po yan. Well, alam naman po natin sa probinsya yung mga marites. Uso yan sa atin kahit nga sa Maynila. Well, ipagsasabi nila yun
well, grabe pala nagawa ni Yorme Isko Moreno diyan sa City of Manila. Biruin mo sa loob ng isang termino o sa 3 taong bilang isang public servant, ito na ang nagawa, kondo, paaralan, ospital, kalinisan, Manila Zoo, no? Alam mo yung Manila Zoo talaga sa kahit probinsya, di ba? Gustong-gusto ko talaga mapuntahan yan. Yung maliit pa ako, kasi yun ang pinakasikat, kahit sa probinsya kayo. O kita mo sa panahon ni Yorme Isko Moreno. First class. O di ba? Pang international na zoo talaga. So yun kakaiba. Yung bang isang slogan din ni Yorme Isko Moreno, yung hashtag Bilis Kilos. So dyan mo makikita sa katauhan ni Yorme Isko Moreno na pag mayroon siyang binabalak o pinaplano o programa na yan ang gagawin niya para sa taong bayan, yung Bilis Kilos, makikita mo agad yung outcomes, makikita mo nakakaiba itong taong to. So dapat po itong ipag-share, ipaalam sa mga kamag-anak mo, kapatid mo na itong taong ito, isa ito. Pag ito ang na-presidente, napakalaking tulong po ito, napakalaking ambag po ito sa ating bansa. Dahil kakaiba ito pag namumuno, talagang may salita. May salita, hindi lang salita, but sa gawa at makikita mo naman din na mayroon talagang nagawa si Yorme Isko Moreno. Yun. Ayun, salamat kapatid. At bago natin ipagpatuloy, dalawa na lang yung natitira nating tanong. Bago natin ipagpatuloy, magpatalastas po muna tayo. Yan, magbabalik po tayo sandali. 1 minuto lang po ito. Kaya kung ako sa'yo, Kung ako sa inyo, wag na kayong magtalo. Lahat ng sinabi nyo'y tama at totoo. Magtulungan na tayo, magkaisa na tayo. Tuloy ang asenso ng Manileño. Alisin na po ninyo ang nagpapadilim sa inyong mga pananaw. Simulan na po natin ng may linaw ang panibagong araw. Bagong umaga, bagong dugo, bagong pag-asa. Itigil na po natin ang pagtatalo. At kapag ako po ang pinakinggan nyo, panalo tayong mga Manileño. Isko Moreno ang pag-asa ng bayan. Isko Moreno ang tunay na kailangan para sa kaunlaran, kaayusan, kapayapaan. May pusong lumalaban para sa Kamaynilaan. Isko Moreno ang kailangan ng bayan. Ayun, at tayo po ay nagbabalik. Muli tayo po ay nasa finale na o final episode ng The GP Abisilla Show Season 1. At kasama pa rin po natin ang ating kapatid na si Dodoy. Yan, salamat muli kapatid. At sa mga makakanood po, feel free lang po na mag-comment. Mababasa po natin yan at nakakapag-reply po tayo. Okay? Mag-comment lang po kayo, babasahin po natin at re-replyan po natin. Pagpatuloy natin yung ating pong mga tanong, 2 tanong na lang po yung natitira. Ito yung siyam, related pa rin siya sa pang-8 natin na tanong. Ano mga hakbang ang maaaring gawin ng mga OFW para suportahan ang mga leader tulad ni Isko Moreno na nagdadala ng tiwala at pag-asa sa Pilipinas kahit nasa ibang bansa sila. Kagaya nga nung kanta na si Isko Moreno ang pag-asa ng bayan. So paano makakatulong ang ating mga kababayan na OFW para suportahan ang kagaya ni Isko Moreno? Kapatid? Well, parang like din to sa naisagot ko nung nakaraan, no, na mga katanungan mo. Well, yung mga kaparaanan po natin, yung simple pong pag-share ng ating mga nagawa ni Yorme Isko Moreno dyan sa City of Maynila ay malaking tulong na po yan para maipalaganap, malalaman ng mga kapatid nating mga Filipino na talagang itong taong to karapat dapat po itong mamumuno, especially sa mataas na rank o pagka-presidente ng ating bansa, mga kois, Sir James, no? Dahil alam mo Sir James, no, kung
kung in my own opinion lang, no, kung sakali ay talagang nanalo si Yorme Isko Moreno sa nakaraang eleksyon, siguro I think ay marami na po siguro nakabenepisyo ngayon sa loob Tama. ng mga ilang taon na ba nakalipas? 3. 2 taon Ah, mahigit na. oh, Magtatatlo. last quarter na. O kita mo kung ano yung nagawa niya sa City of Manila. O biruin mo, iba yung pondo sa nasyonal kaysa mga lokal. O kung siya pa yung siguro yung nagiging presidente, siguro yung mga liblib nating lugar na malayo yung mga paaralan, ospital, siguro I think mayroon na po sila ngayon. At nakabenepisyo na. O di ba, mas marami pong namamatay sa mga liblib na lugar. Bakit? Dahil po ito ay kakulangan po ng mga ospital. Marami pong hindi nakapag-aral. Bakit? Malayo po yung paaralan. Tinatawid pa ng mga ilang ilog bago po ito sila dumating sa paaralan. So sino po bang gaganahan mag-aral kung walang malapit na paaralan sa iyong bayan? So kung nanalo lang siguro si Yorme Isko Moreno, nasasagot sana yung mga matagal na po nilang hinihiling o problema ng kanilang mga bayan. Dahil kahit saan ka mga documentary, especially yung mga liblig, yung mga probinsya na napakalayo po, kaawa-awa po silang tignan. No? Biruin mo, gustong-gusto mag-aral yung mga bata, pero ngunit, subalit, malayo talaga yung paaralan nila. So, kung sa panahon, kung nananalo lang siguro, well, marami pa namang bata pa si Yorme Isko Moreno, marami pang pagkakataon. Sana naman, ng ating Panginoon, yung ating kahilingan din na sana, malay po natin after 10 years, kasi nangako si Yorme Isko Moreno ngayon, tatapusin yung 3 termino. So, tamang-tama din siguro, mag-60 siya dyan. Well, talagang hinog na. Sinabi nila noon na hilaw pa daw si Yorme Isko Moreno para sa kanila, pero para sa atin ay napakahinog na Kitang-kita natin sa mga nagawa. Well, siguro after 10 years, so siguro hindi na po nila masabing hilaw pa rin si Yorme Isko Moreno. Hinog na. Tama. Ayun. At para sa ating huling katanungan, ayan. Ito, anong payo ang may bibigay mo sa mga nagnanais maging political vlogger na gustong gumawa ng pagbabago, lalong-lalo na dito sa Visayas sa Mindanao. Kasi karamihan talaga na vlogger, lalong-lalo na sumusuporta kay Isko Moreno, nasa Maynila. Okay? So maganda siguro na mabigyan din natin ng pansin ang mga nandito sa Visayas sa Mindanao, lalong-lalo na nga kung darating yung panahon na sinasabi ni Duterte na tumaas pa o bumalik ulit sa national politics itong si Isko Moreno at tumakbo siyang muli sa national politics. So ano yung may bibigay mong payo, kapatid, para sa mga kasisimula pa lang o gustong magsimula na maging political vlogger, lalong-lalo na dito sa Visayas at saka sa Mindanao? So for me, payo ko lang dyan is dapat talaga is may prinsipyo ka. Dapat talaga may prinsipyo ka para naman kapanipaniwala ka pagdating sa mga viewers mo sa taong bayan, dahil marami po tayong nakikita ngayon na noon panay puri sa isang politiko. Pero dahil na pwede po silang bayaran, tumatanggap po sila ng bayad, yung paniniwala nila magiging hindi na tama Kasi nakikita po natin ngayon, marami po mga vloggers ngayon na dati puring-puri, especially kay Yorme Isko Moreno. Tapos ngayon, kita mo, bumaliktad na. Hindi lang mga vloggers, pati mga politiko na puring-puri kay Yorme Isko Moreno noon. So isa po yan na talagang dapat may paninindigan ka, may prinsipyo ka, at lahat ng mga sinasabi mo, which is yung katotohanan lamang. Dahil yung mga viewers natin, mga Kuisma, well, ako naman minsan ay talagang hindi ko rin masabi na talagang lahat, especially po sa mga thumbnail na yan,
di ko naman may minsan din kasi gumagawa din tayo ng mga clickbait. So doon po natin malalaman yung mga clickbait na iyan, isa din po yan sa nagpapabawas sa iyong mga viewers. So di ba? So dapat talaga is gumawa ka lang ng yung akma at tamang-tama sa ginagawa mong content na hindi naman masabi ng iba na misleading o clickbait ito. At especially talaga is yung bang hindi ka kayang bayaran yung prinsipyo mo dahil yung kagaya ko ng paniniwala ko talaga na ang napakagaling si Yorme Isko Moreno. So talagang mayroong iba dyan na puring-puri noon. Tapos nung binusala na, nakita ng pera, hindi ko naman sinasabi na nabayaran talaga sila, pero nakikita ko na puring-puri sila noon kay Yorme Isko Moreno. So anong ibig sabihin? Kung bakit po sila medyo kumaliwa ngayon, sa wakali na sila. So nasa sa isip natin, baka ginamitan ng mga mga illegal na pinagbabawal na mga teknik. Kaya siguro nagkagayon sila. So yun po sa akin, no? Yun po sa akin, Sir Jeff. Sir James. Okay, sinusuportahan ko yun, no, na dapat talaga magkaroon ka ng prinsipyo ng paninindigan. Kasi kumbaga napakahalaga para sa isang content creator, mapa-vlogger ka man, vlogger, kagaya ko nagsusulat, okay, o kaya kahit anong klase ng digital creator ka, okay, meron kang impluwensya at meron kang taong mai-impluwensyahan. Yes. Kahit sabihin pa natin 2 o 3 lang ang makikinig sa'yo, itong mga taong ito, ibabahagi nila yung impluwensya mo sa kanila. At saka yung mga taong yun na mababahagi na nila, ay syempre mapapaniwala din sila. Okay? Kaya napakahalaga na kung sa'yo manggagaling ang mga paniniwalang ito o mga prinsipyong ito, dapat meron ka ring tinatayuan. Dapat meron kang paninindigan. At Yes. mahalaga to. Yung sinabi ni Dudoite, hindi ka nababayaran. Tama. Kasi grabe, nakakalungkot kasi napapansin kasi ng mga tao, aminin ko, may pera sa pag-vlog. Okay? Yes. May pera sa pag-vlog. Pero ang nangyayari, ang iba, dahil nakita nila na mayroon nga, nabubulag. Di ba? Nabubulag sila kasi nakita nila, pwede ka palang maging famous, pwede ka palang magkapera, pwede ka palang magkaroon ng malalaking koneksyon sa mga taong sinusuportahan mo. Ang nangyayari, nabubulag sila. Kaya ito yung mga tao na masasabi natin walang prinsipyo, walang pinaglalaban. Kasi kapag mayroon kang prinsipyo, mayroon kang ipaglalaban, kahit anong mangyari, lalaki at lalaki ka, lalakas at lalakas ka. Kasi may mga tao na susuporta sa'yo. Kasi makikita nila, mararamdaman nila, maoobserbahan nila, nakapareho kanila, may prinsipyo, may pinaglalaban, mayroong pinaninindigan. Ayan. So Tama. yan po yung ating pong mga sinasabi nga natin na payo para sa mga baguhan o papasok pa lang. At ulitin ko, nawa magkaroon din tayo ng mga kapwa Iskonian vlogger dito sa Visayas, mga Sugbuanon, mga Bisaya, okay? At kahit sa Mindanao. Actually, mayroon, kaya lang yung mga iba sa kanila talaga nandun sa Maynila. Kagaya nga nung sino po? Si Sir James, si Makmak. Taga saan ba yun? Parang yun? Nasa taga Mindanao po siya, pero nasa Maynila po siya, namamalagi ngayon. Oo. Sa kagaya ko rin, palagi ring nagtatagalog sa mga live. But syempre darating yung mga panahon kasi nasimulan ko na rin na pag-usapan natin yung Cebu politics. Okay? Darating siguro yung panahon baka makapag-invite na rin ako ng mga Cebuano na mga personalidad na maaring Bisaya yung gamitin natin na lingwahe sa mga pagkakataon na yan. Yes. Pero yan. At yun na nga po yung huli po nating tanong. Pero bago tayo mamaalam, bago tayo magbigay ng huling payo o huling statement, panoorin muna natin yung huling bahagi
no ang kanta nga na yung si Isko Moreno, ang pag-asa ng bayan. Okay, magbabalik po tayo, sandali lang po ito. Manilegyo ang nasa puso't isipan para sa kaunlaran, kaayos at kapayapaan. Magtulong-tulong tayo para sa Kamaynilaan. Magtulong-tulong tayo para sa Kamaynilaan. Ayan, at tayo po ay muling nagbabalik. At ito nga po ang huli na po natin na episode. Salamat po muli sa mga naging bisita po natin. Panglima po ito, no, na may mga bisita po tayo kasi mayroong dalawa na special na mga naging show po natin sa mga nakaraang linggo. At salamat ulit kay Dudoite. Siya po yung nakasama natin sa huli at finale na episode nga po ng The JP Abisilla Show. Salamat. Gusto kong magpasalamat sa mga naging bisita natin yan. Si I Love Isko, si Will's Good Vibes, si Mac, actually, Walutube, yung pangalan niya online. Saka si Riders for Life. Siyempre, yung kaibigan po natin na nasa Hawaii, nasa ibang bansa din ito. Si kabatid natin na si Jimmer. Okay, nakasama din natin yan. At saka si KTV Pilipinas. At bumalik si KTV at saka si I Love Isko nung nakaraan. Okay, kasi sila yung special guest natin nung birthday ko. Kasi birthday ko nung Sunday eh. At saka syempre nakasama din natin si Mac Pablo. At saka sa huli na finale ay kasama natin ngayon si Dudoite. Ayan, kapatid, mayroon kang huling mensahe at salamat ulit may huli kang mensahe para po sa ating mong tagapanood. Maraming salamat po pala sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa mga Iskonians, vloggers, especially kay Sir Jeff Abisilla ay talagang solid po ito na Yorme Isko supporters, no. So maraming salamat din po sa lahat ng nanonood po dahil talaga namang mayroon din po talagang kita itong YouTube at isa din po kayo na nagpapasahod po sa amin. Well, talagang na-inspire po kami din na may ipagpatuloy yung mga nasimula namin pagsuporta kay Yorme Isko Moreno. At masasabi ko lang po, share po sa lahat ng mga magandang nagawa ni Yorme Isko Moreno dahil bilog ang mundo, hindi po natin alam kung ay pagdating after 10 years ay maisipan po ng ating buting Yorme Isko Moreno sa mataas na posisyon na naman ay talagang hanggang dulo naman po talaga yung pagsusuporta natin sa kay Yorme Isko Moreno as long as nakikita po natin na patuloy yung mga magandang ginagawa niya sa taong bayan. So maraming salamat din po sa iyo Sir JP Abisilla. Ay isa pong karangalan po ito dahil ito po yung kauna-unahang interview po sa akin as influencer o content creator po. No? Maraming salamat din po talaga sa iyo, sir. At may love shout out din kay KTV Pilipinas, I Love Isko, Rider for Life, kay sino po yung nakalimutan yung iba, si Ma'am Melcy, yung kasamahan natin dati doon sa sila Riders for Life, si Kuya, sino ba yun? Mache TV. Machi, Kuya Machi. Ayan, mega love shout out sa inyo lahat. At mega love shout out din kay Yorme Isko Moreno at kay Ma'am Chi at Chinsa at ng buong Yorme's Choice o mga Manileño Well, pagkataon ko na po itong magsalita dito sa channel po ni Sir James Abisilla. Vote straight po tayo dahil alam naman po natin na pag ang Yorme Isko Moreno o yung mga Yorme's Choice
na ang mamamahala dyan sa City of Manila, tayo po ang makabenepisyo niyan, ha? Tayo po, talagang, ay isa pa, ito po si Ma'am Chi, ha? I-promote ko lang din dito, si Ma'am Chi Atienza, na talagang napakalaki pong tungkulin ni Ma'am Chi Atienza dyan sa City Council, dahil marami po talagang mga ordinansa na binago po nila noon. Kaya nga po, nagsisigawan, umiiyak yung mga Manileño ngayon, dahil hindi na nila ramdam halos masyado yung mga programa na ginawa ni Yorme Isko Moreno noon, na doon na po papasok ang ating buting Vice Mayor Chi Atienza. Yung mga congressman, city council, councilor ay pakisuporta na po. Marami pong salamat sa inyong lahat at marami din pong salamat Sir GP Abisila. Okay? God bless all. Manila, Ayan, God first. Yan, so maraming salamat sa lahat na sumubaybay, nanood, at sumuporta sa Season 1 ng JP Abisilla Show. See you again soon. At yan po, magbabalik ang JP Abisilla Show maybe January. Kung mayroon pang baka mayroon tayong bisita bago ang January, syempre babalik po tayo. At pag-iisipan pa natin kung ano yung mga susunod po nating gagawin sa mga susunod na show. Picture muna tayo. Picture. God first. God first. God first, kapatid. Ayan. So maraming salamat po ulit. God first to joins. Ingat po kayong lahat. Bye. Bye. Panoorin po natin saglit ito. Salamat sa iyo, kapatid. Dudoy. Maraming Ingat ka salamat, dyan. Ingat ka dyan, kapatid. At Alright. saka magpatuloy lang tayo. God bless you. God bless. God bless you. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home.